Ang sarap sigurong dumating na yung panahon na sasabihin mong, sa wakas, nahanap ko na ang taong sadya pala talagang nakalaan para pasayahin ka at bigyan ng kulay ang mundo mo, nakatuparan sa lahat ng mga pangarap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nanay, tatay, gagraduate na ako. Anak, masayang-masaya kami ng nanay mo kasi ilang hakbang na lang matutupad na yung mga pangarap natin. Magiging doktor ka na. Oo nga tatay. At saka pala si Pinky at Tentacles, ibibili ko sila ng damit para kapag nagpicture tayo magaganda din sila. Naku anak, magsusuot ba naman ng damit niyang si Pinky? Napakataray niyan. Alam mo ba yung huling damit na binili mo para sa kanya? Ayun. Sinira lang. Nanay. Okay lang yun. Ibibili ko na lang ng bago. Anak, si Francis ba? Uuwi daw? Tanong ni tatay sa akin. Nagdadalawang isip akong sumagot kay tatay. Kasi hindi ko alam kung uuwi ba si Francis o hindi. Anak, okay lang yan. Ganon talaga. Ang mahalaga, nakatapos ka na. Tsaka anak, alam mo, tara na sa bayan at maghanap na tayo ng isusuot mo sa graduation mo. Wika naman ni Papa. Ang hirap isipin ng mga nangyari. Pero, ganun siguro talaga ang buhay. Tila ba, katulad sa paglipas ng panahon, maraming pwedeng magbago. Kagaya ng mga larawang maganda sa simula, subalit sa paglipas ng panahon, ay unti-unting kukupas. Anak, tara na. Sumakay ka na dito sa motor. Wika ni tatay. Kaya ito, umangkas na ako kaagad sa motor. At aba si Pinky, di nagpaiwan, sumakay din. Sanay din kasing gumala-gala tong si Pinky. Yun nga lang, may attitude at nagtatry palagi. At pagdating sa palengke, ay nako, ayaw maglakad. Kaya eto, buhat ko. Para tuloy akong may alagang bata. Matanda na kasi si Pinky. Bata pa lang ako pusa ako na siya. Kaya siguro ayaw na ding maglakad at napapagod na siguro. Anak, pumili ka na ng mga isusuot mo. Wika ni tatay na ayun. Busy din sa paghahanap ng isusuot niya sa graduation ko. Excited yan si tatay kasi naman napakatagal nang hinintay nila ni nanay. At sa wakas, gagraduate na ako. Kaya ito, naghahanap na ako ng magandang barong Tagalog. Kaya lang wala akong makita. Kaya ito, nagmotor pa ulit kami ni tatay. At nakarating kami dito sa Lumban. Dito kasi talaga ang gawaan ng mga barong Tagalog na kailangan ko. At eto, madami kang pagpipilian talaga.
Kaya hindi ako nahirapan. Medyo mahal yung mga napili ko pero okay lang. Kasi binigyan naman ako ng pera nung nagpapaaral sa akin. Naalala niyo pa ba sila? Yung nagtuli sa akin nung bata pa ako? Kaya ito, nung makabili na ako ng barong, umuwi na din kami kagad ni tatay. Isang masaya at nakakapagod na araw talaga to. Habang nasa biyahe pa uwi, maraming mga bagay yung dumadaan sa isipan ko. Mga bagay sa nakaraan, mga taong tumulong sa akin hanggang sa makapagtapos ako. At nung makauwi na kami ni tatay, may napansin ako kaagad kay Tentacles. Kasi parang may sakit siya. Matamlay siya at laging nakahiga lang tapos ang laki ng tiyan. Nanay, anong nangyari kay Tentacles? Bakit parang manas? Anak, baka buntis. Wika ni nanay. Ala, ano nangyari yun, nanay? Baog yan si Tentacles. Anak, malay mo naman at ngayon lang nakaisip yung pusa mo na mag-anak. Kaya nagpabuntis na. Kaya ito, nilapitan ko si Tentacles at hinawakan ko yung tiyan. At aba, may gumagalaw sa loob ng tiyan. Nakakatuwa. At si Pinky, aba, dinidilaan ang balahibo ni Tentacles. Napaka-sweet. Sana all. Nakakamiss din nung may dumidila sa itlog ko. Basta ako, okay na ako. Masaya na ako. Kasama ko naman si tatay, si nanay, si Tentacles at si Pinky. Tapos, madadagdagan pa yung mga pusa ko. Nanay, tatay, salamat po Kasi, nagtiyaga kayo hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Siyempre naman anak, nag-iisa ka lang Kaya gagawin namin ang lahat. Wika ng tatay ko na eto. Niyakap ako bigla. At si nanay, niyakap na din ako kaya ito. Parang may iyak talaga ako pero kalma lang. Ayokong umiyak. Kaya bago pa man magkaayakan eto na. Naghapunan na kami. Maaga kasi kaming matutulog ngayon kasi bukas maaga kaming aalis. At doon na kami dediretso sa dormitoryo. Sinundo ko lang talaga si tatay at nanay. Hindi kasi nila alam ang papunta sa dormitoryo. Para hindi na sila mahirapan sa araw ng pagtatapos ko. Kaya ito, sa pagsapit ng gabi, habang nakahiga ako, ewan ko ba, pero nalulungkot ako. Hindi ako makatulog at paikot-ikot lang ako sa higaan ko. May naalala kasi ako. Kamusta na kaya siya ngayon? Naalala pa kaya niya ako? Anong plano mo? Handa ka na ba talaga? Hindi ko alam. O siya, tara na. Ayusin mo na yung mga gamit mo at baka maiwanan pa tayo ng eroplano. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako.
Sasamahan naman kita. At kung ano man ang mangyari, nandito lang ako. Sige. Basta sa tabi lang kita. Huwag kang aalis. Oo, promise. Hindi ako aalis sa tabi mo. Marami pala talaga ang pwedeng magbago sa isang iglap. Maraming pwedeng mawala na sana di ko hinayaang mawala.